Wow! Okay. So, ilagay natin to sa sakyan. Yung 25 euros sana kagis, kukupitin ko sana. Nakawawa kasi kinuno kagis kapag, di ba nakita yung video ng kagis, di ba? Kawawa siya no kasi tumutuloy yung ulan, mahihiras lang tulong, tinutulungan ko naman daw. Bakit daw ngayon hindi daw sila tumutulong sa akin na like magbuhat or maghakot ng mga materyales, yung sa comment niya ba? Oo nga no. Hi guys! Welcome back to another vlog! At sa may Oliver Kagos Gamaker. Alam niyo, nakita yung isa na niya. Nagsimula na yan, sabi nila. Kaya naghigaga kasi ako guys kasi nag-relax na. Sabi ng dalawa, Oliver, halika, mag-unboxing tayo. Kunin mo yung camera mo. Oh, sige. Kunin na camera kasi sayang din ang moment na to. Memory. Sabi ng Ate Joy, di ba? Gawa ka ng everyday vlog, yung palaging ginagawa niyo dyan. Our new scooter. Dad Egbert wants to unbox it. New scooter for Dad Uwe. Now, open the case. Woo! Wow! For sich man mit Kato, no? Der Andi... du kannst... Den brauchst du gleich, ne? Den? Den? Oh. Wow! What is that? Nummernschild. A new toy! Pinapol pa. Ang daming toy ni Dad Egbert. New toy for a rich man. Hi. Done? Warum kaufst du neu? Warum hast du noch neu? Das komplett rausnehmen. Oh, yung sa scooter. Egbert, warum hast du neu gekauft? Du hast noch Scooter, oder? Also, Oliver, Ja, was denn? ich habe nichts gekauft. Die Semanda. Genau. Die Semanda? Ja, das ist noch nicht angezeigt. Warte mal. Können wir das nicht im Video machen, auf dem großen Fernseher? Und dann? Dann zeigen die dir genau, wie zu machen ist. Oh. Kabel. Viele Kabel. Uwe, wo ist dein altes Scooter? Hast du das verkauft? Nein, steht das da. Und warum kaufst du neu? Weil ich im Berg nicht hochkomme. Das ist so viele Probleme. Also, ich Andi, glaube, dass das erstmal muss das Vorderrad rein. Wo ist the tutorial? Es gibt ein Tutorial Video, oder? Ja. But that Egbert doesn't need tutorial video because he knows a lot. He knows everything. Guck mal bitte mal die Fernbedienung. 99.9% germs. Oh. And then? So, manood ng YouTube tutorial ko paano na gagawin to kasi meron ng something na gagawin. Oh, that's me. That's me, look. Oh, ako yan. Kita nyo ba? Geh mal ein bisschen zur Seite. Egbert GTS. Ano Kannst to? du das Unboxing-Video sehen? Yamak eh. Wenn ich für sowas noch ein Unboxing-Video brauche, gebe ich mein Deck zurück. Wie? Unboxing video of the new scooter of my dad. Und dann weiter? Ist das schon fertig? Das ist ganz schnell, oder? Sieht man das hier? Unboxing. Oh, das gibt sich doch alles. Das Einzige, was man hier gleich machen muss, ist, dass man das hier festzieht. Da ist eine Nabenschraube wahrscheinlich drin, die das hier festzieht. Also erstmal muss der Vorderrad eingebaut werden. Ja, das machen wir jetzt. Und dazu hat er das hochgezogen, aus dem Karton genommen. Ano pa dito? Tingnan natin sa mga karton. Ito yung nasa... Alaman ng karton na ito. Ito, upuan.
Ito, ganito lang talaga ako nakita ng scooter na may upuan. Ha? Schnell. Aber den, mit dem da. Wo? Da und dann mitten und drunter. Ungefähr da, aber du brauchst noch einen. Das reicht noch nicht, da muss noch einer hin. Yeah. Nimm den, aber den machst du quer. Yeah. Übereinander, 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 übereinander. So. Das gewohnt ist, wenn keiner hilft. Dagok ma. Wie hast du da gemacht? Da, guck. Egbert. Genau das Ding suche ich da. Hab ich doch schon gemacht. Braucht das nicht, Egbert. Over. So, can I drive now? I'll go to Bad La Aspe. Oh, sorry, I'm in La Aspe already. Ito pala yun. Okay, now I know. Guys, ayan. Alam nyo naman, bagong scooter to. And then your old scooter, you want to sell it? I don't know. Why you don't know? Maybe I'll give it back tomorrow morning. Why? If I don't come to Schloss Wittgenstein, If you don't like, then... I don't need it. So that's why you need a prove it site. Prove it site. You need to try it first, no? So kagay, sabi niya, i-try niya itong i-drive later kapag matapos na ito i-assemble. Kapag kaya. Kasi kapag hindi kaya, hindi siya maano nito. For example, yung ano ba, ang daan ay uphill, pataas. So kung hindi siya maano pa rin, ibalik niya to. Tapos, kuha siyang iba. Hindi siya iba ulit. This is the scooter like. It's my first time to see scooter. Was? Haben sie einen Bau gemacht? Also, Das ist krank. Die wollte den eigentlich eben behandeln, Frau Dr. Jochens, aber ja. er war mit dem Hund rausgelaufen. Weg war er. Hahaha. Ich wollte dir was geben. Ja, er will mich nicht aufgeben. Dass du ein bisschen ruhiger wirst. Er hat gesagt, ich gebe 100 Euro. Dann, du bist jetzt in Ruhe. Und jetzt? Die eine Tablette dem Hund in die Operationsöffnung schieben. Das ist ein Antibiotikapäckchen. Das machen die mit Wunden bei Menschen auch. Hi ka guys, andito tayo sa labas. Katapos ko na pa maligo. And then, punta tayo dito sa garahe kasi kukunin natin yung mga fund, yung pwedeng ma-refund na mga plastic. At saka bibili din ako ng isang case na tubig po para sa aming iinumin po ka guys. So, anon siya. So, before ako mag-check, mag-ano sa ating buhok natin, maglagay ng wax, ipapadry ko muna siya ka guys. So, at the same time, while nagpapadry ako ng buhok ko para lagyan ng wax, kasi pangit kasi kapag hindi pa dry ang buhok mo tapos naglagay ka ng wax, pangit ang pagkadikit-dikit niya. Hindi. Sabi daw makakalbo daw yun ang sabi. Tapos marami ka daw hair fall. So dapat dry ang buhok before maglagay ng mga wax o mga hairspray, okay? Dapat dry muna siya. So ayan na po siya. So i-dry na po niya ang buhok natin sa pag So ngayon, while nagpa-dry ako ng buhok, dito tayo sa labas, kunin natin yung mga fund, magpa-refund. Tapos may bibilin kasi ako doon sa city. Tutulungan ko Dad Egbert na maglagay sa fund. Yan na. Yan po yung mga pwedeng here. Oh, here. Alles. Das ist aber viel. Ja, das hier ist ja schon das Leichte. Es gibt da noch Glasflaschen. Das ist auch noch da. Oh, das ist so viel. Das ist noch nicht Und fertig. das Geld? Das ist zum Einkaufen. Also. Ich habe gedacht, in mein Geldbörse. Das ist ja für am Ende landet es in deinem Magen. Wo gehst du hin? Nächsten Beutel holen. Es gibt noch viel? So, ang dami kagis. Dami namin naipon for this week. For 1 week lang po ito kagis. Tapos, hindi yun galing sa amin ha. Galing po to sa hotel. Yung mga guests namin kasi po, ang mga guests namin, daming dinadala ng mga mga drinks. Kasi mga inumin kasi nila, may mga fund. Kasi malalaman namin na merong fund. Ito, may sign na ganito. Nakita niyo bang sign na to? Uy, andito ang bata. Ang bagong operahan. Ang naoperahan! Ipakita na, ayan pa yung opera niya. Hindi pa, kasi 1 day pa naman siya operation. Tapos hindi pa naghihilom yung sugat niya, di ba? Ang kulit-kulit niya. Alam niyo, maglakad kami na. Hindi ko siya nilagyan yung parang t-shirt niya dito. Kasi matamaan man yung sugat. So, ang ginawa ko yung leash lang talaga.
So, ito po, may refund. Tapos kapag walang ganito, meron kasing iba na walang ganito, wala yung refund. So, itatapon namin siya sa plastic na, yung lagayan talaga ng plastic. So, ayan. Natatawa ako kapag yung mga guests na may daming inumin na dadala kasi iniiwan na sa room. Tapos, iniipon namin, iniipon ko. So, yung ibang guests naman, dinadala din nila kasi sila din, nag-iipon din sila ng mga ano. Pero yung iba, ayaw na nila ayaw na nila dalhin kasi mayaman na daw sila. Mayaman na sila. So, gagawin natin, ito marami. From the guests po ito ka, guys. Sabi ko talaga sa inyo. Natutuwa naman ako, Thank you, Lord. Kasi pera dito, no? Buti na ang Germany ban, may pa-refund. Das ist für Glas. Na-enjoy ako kasi yung German may pa-refund. Kasi kung walang refund to, baka yung nagkalat ang mga ganito sa daan. Nagkalat kasi wala mang refund, hindi sila makakapera, di ba? Okay. Hier ist noch. Ha? Skip no? Oh, das ist aber viel. Hier. Was sag ich denn? Schmack das, alles gut. Ah! Das ist für Plastik. Yeah. Di ba ka, guys? Pati ibang tao dito ka, guys. Nag-ipon-ipon din sila ng mga ganito. Makita ko sa dan, kumukuha sila. Yung mga basura kasi dito, di ba? May Das mga ist Glasmüll hier. Das ist trash Glasmüll. can. Ich gehe nicht da. Das Das ist nicht so viel. Das lohnt sich nicht. Das brauchst du heute nicht mehr. Geht noch weiter hier. Ilagay ko yung iba dito kasi puno na tong dito. Ah. Danke. Thank you. Jede Flasche. Es gibt nicht mehr da in die Nee. in Rezeption. Hier, diese, was ist denn da? Die. Wow, ang dami ko nang dalang fan. Marami na kaming pera. Char lang. Pero makuha ko dito pera, ano lang ito, mga 8 euro or 5. So, sige, madasurok. Du brauchst noch eine leere Kiste, ne, oder? Ja, eine. Ich brauche noch ein kasi bibili ako ng Haben wir tubig noch ba? Glas? Haben wir noch Glas? Sie haben auch. Es gibt nicht mehr da? Ja, leere. Aber es gibt nichts, nur Lira. Ne, wir brauchen dieses Glas. Bei da oben, es gibt noch 2 oder 3 Flasche. Danke. So, bili ako ng tubig. So, piniprepare ko lang ako dito kagas para mamaya, kunin ko na lang siya, di ba? I-open ko lang tong garahe, tapos kukunin lang natin. Jetzt hast du alles. Das was? Ja. Bist du sicher? Nein. I need to prepare now for my hair. Sapatos ako kasi dito, bawal mag-drive kapag hindi ka nakasapatos. Kasi for example, na-aksidente ka. For example na talaga, hindi natin malalaman ng panahon, di ba? So, for example, simba ko palayo, may aksidente ka. Tapos hindi ikaw yung naka-aksidente, pero hindi ka nakapag-sapatos, tapos nag-drive ka, ikaw yung nag-drive. Ikaw pa rin ang mananagot, ikaw ang magbabayad. Kasi nga, bawal, rules dito, diba? Rule is rule dito talaga ka, guys. And then, bawal naman yun kasi alam mo naman yun, di ba? Pinag-aralan mo yun, nagkuha ka ng driver's license, tapos kasali na yun sa pinag-aralan. So, kala magsapatos talaga, di ba? Kasi kung hindi, ikaw ang natamaan sa ikaw ang na-aksidente, kahit sila ang may kasalanan doon, pero ikaw sila kasalanan na yung sakyan mo. Pero wala kang sapatos. Hindi ka babayaran insurance. Ikaw pa makamulta. So, it's better safe than sorry, di ba? Yung isa naman dito, Andy, gusto mo operahan na yung bunganga mo dyan? Kain ka ng kain ng Ay, nako ha. Ikaw ba? Hi, Andy ba? Nako. So, mag-ready na po tayo. Kuhunin ko lang yung sakyan. Hindi lang muna ako magdala ng vlog, yung camera na to. But mag-vlog ako later kapag sana maka-vlog ako nung ilagay ko yung mga fan. Pero cellphone lang gagamitin ko. Pero yung camera na to, hindi ko madala kasi palubat na talaga. Oo ha? Sige na. See you later. See you in the next round kasi 2 rounds to. Kagas, nandito na po tayo sa sakyan. Ipapakita ko sa inyo kung paano makakita kung ilang kilometers na lang pwede kong i-drive nito. Kasi po, matagal-tagal ko na to hindi na-charge.
Para ilang days pa hindi na-charge. So, i-turn on lang muna natin para makita natin. Ang gamit ko po ngayon ay cellphone. Kasi yung camera ko nga, diba, sabi ko sa inyo, na-charge ko. Yan. So, we can see here. Yan, kita nyo ba? Yan, 51. Yan. So, you can see 51 kilometers ang pwede na lang i-drive. Tapos makita nyo, i-charge. Ayan, di ba? 51 kilometers. So, pwede ito, charge, 51. And then, itong sasakyan na to, kung ilang kilometers na siyang na-drive na, yung palaging na-drive. So, 1,842 kilometers na. Ayan. Dito pa tayo sa garahe. But before that, alam niyo, ang ito, nakita niyo ba to? As Red Egbert po naglagay nito, wala po talaga to. Yung pagbili nito, wala po talaga yan. Ito, wala to. Wala din itong screen na to. Ito, wala to guys ng pagbili. Pero dahil matalino si Daddy Egbert, nilagyan ng ganito. Pwede naman siya ikaw na maglagay sa ano rito. At ito, wala din to. So, siya din naglagay nito. So normally, kapag mag-ano ka dito, kapag i-change mo yung gear, ay yung ano, for example, the foreigner ka, sa harapan yung mag-drive mo, or ito naman, neutral tong end. Ito namang aero reverse. So it means, kung gusto mo mag-drive na patalikod, alam mo yung abante. Ay, atras. So, ito naman abante. So, ito neutral. So, nilagay niya dyan para mapindot ang talaga siya. So, normally talaga, originally, ay dito siya. Oh. Kita niyo ba to? Dito siya guys, ito. Oh. Kita niyo yan? DNR, di ba? So, kung gusto mo, pindutin mo lang siya dito while nag-drive ka. So, mas maganda kasi sabi niya kapag nasa harapan kasi agad-agad lang. So, nilagay niya dito. Siya lang naglagay nito kagay. Siya din nagbili nito. Siya ang lahat-lahat. So, ganun siya talino, di ba? Talino lang kasi. Daddy Egbert ay. Kapag masakyan talaga guys, no? Na, siya na talaga bahala. Tapos, itong sakyan din nito guys, walang music. Walang music guys. So, ang gagawin mo, di ba masakyan, may radio, may naka-built-in, di ba? So, ito, hindi siya naka-built-in. So, ito, naglagay siya ng speaker, tapos naka-charge siya palagi dito. Speaker, tapos dito. Ito naman, CarPlay, naka-connect to sa cellphone ko na. Ayan, naka-connect to sa akin. So, ganun siya katalino. Sabi ko, wow, amazing. At ito din pala, nakalimutan ko. Ito din, wala din to. Alam nyo ba kung ano to? I-bluetooth nyo lang to. Kasi kung gusto mo mag-next ng kanta, or may ka-call ka, ipindutin mo lang to. May tumatawag sa iyo, tapos pindutin mo lang to. Pero dapat to i-turn on. Turn on na natin na lang ngayon. Bluetooth din to. So, kapag mag-change music ka, pwede dito, pero mababa dito, diba? So, kailangan dito, ganun ka lang mag-drive, ganun mo lang siya. At si Daddy Egbert lahat ang gumawa niyan. So, everything, kapag ganito si Daddy Egbert lahat, guys. So, pag mga sasakyan, call Daddy Egbert, alam niya. So, hindi na kayo magbabayad pag mag-repair, ano pa dyan. Kasi nga, yun naman ang inaral niya nung kabataan niya, diba? Turn on na ba ito? Parang hindi. Parang i-turn on pa natin. So, before tayo punta na doon, kukunin natin yung nakaano natin kanina. Sinabi ko sa inyo, diba? Naka-prepare na po to. So, kukunin lang natin. So, unang kukunin itong mabigat na, mabigat siya. So, ilagay natin to sa sakyan. Nag-cellphone ako guys. Ay, nalubat kasi yung camera ko. Pwede ko naman itong kasi may charger man yun. Pero, sabi ko, hindi ko na lang dadalhin yun. Mag-cellphone na lang. Pero sana marinig nyo pa rin ako dito guys. Itong sasakyan na to, linisan ko pa to guys ay. But not right now. So, ito din. Hi! I'm home! So, ngayon po kain po tayo ng lunch. Gutom na gutom ako. So, ito yung lunch natin. Di ba? Punuan talaga. Gutom yarn. Gutom yarn kasi pandami pang kinakain natin. So, painitin lang po natin yan. Pero kahapon kasi guys, nagluto ako ng ginisang mga gulay. Nilagyan ko din siya ng manok. Tapos ano bang nilagay ko doon? Pakita ko sa inyo. Kalimutan ko agad. Wait. Tapos painitin lang din natin po siya guys. Ito yung mga ginulay ko gahapon. Ginisa ko siya. May kalabasa, may mga beans, may talong. Ayan.
So, ipainit natin siya kasi po nilagay ko sa ref kasi kapag andito lang siya ilagay, hindi na ilagay sa ref, papanis siya. So, I decided long time ago na ilagay ko siya sa ano kasi pag magluto ko dati kapag magluto ako, nilagay ko lang dito sa may kaldero. So, pag kinabukasan, parang maiba ba na yung amoy, parang lalo kapag tag-init, maano siya, parang mabilis siya mapanis. Tapos kapag taglamig na, winter na, kahit ilang days lang siya ilagay dyan ka, guys, ano pa rin siya, hindi siya pinapanis. Diba, mabilis ang napanis yung mga gulay or luto mo kapag may mga, yung maasim, like may kamatis, mabilis siya, one day, o ano na, so kailangan ilagay siya sa ref. So kapag winter, kapag ilagay mo lang siya dyan kasi malamig kasi no, malamig sa labas, malamig sa loob, so hindi siya mapanis. Pero kapag summer, mainit dito, mainit pa sa labas, so kailangan i-ref talaga siya. Hindi ko na ako nag-video kanina about sa paglagay na sa fan kasi I think napanood nyo na sa ibang videos or matagal-tagal na, wala kasi maghawak ka sa camera ko. And then, daming tao kanina sa Edeka. Sa Edeka ako pumunta, daming tao, dami ding naglinya sa may lagayan kung saan mo ilagay yung fan. Oo. Dami ding naghihintay. So, nagmamadali ako. So, hindi ko na nang ginawa yung dapat kong sabihin sana sa inyo kanina. So, alam nyo, nakatulong talaga ang fan ka, guys. Kasi po, kapag wala yon, binigay kasi ako yung Dad Egbert ng 30 euro kasi may binilhin akong bread, isa pang case na tubig, isang case na tubig. So, binigyan ako ng 30 euro para kung ma-short man ako or kung masubra, okay lang kaysa sa ma-short. Alam nyo ba, na dahil sa fund, ang nabayaran ko lang kay Nakagis 5 euro. So, binigay ko sa kanya sukli yung 25 euro kasi kapag walang fund, ang mabayaran ko guys kasi nakalagay doon mga 15-20 euro. Mabuti lang talaga yung may refund kasi po laking tulong kapag may refund, di ba? Yung 25 euro sana guys, kukupitin ko sana. Tapos iniisip ko, magabaan ang puntaan niyo magabaan ta sa nakakatanda sa atin, magabaan ta sa Ginoo. Kahit maliit lang yan or malaki, tapos kukupitin mo siya, magabaan. Ayun, ano ka talaga ba? Sabi ng Panginoon, ha? Hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalo na sa malaking bagay. So, sabi ko, 25 euro, kukupitin ko pa talaga to. Char. So, hindi ko inisip, pero hindi ko inisip yung kagaya sa joke lang po yun. So, ibabalik ko talaga sa kanila. So, na-shock si Dad Egbert, malaki pala ang fund, Oliver, refund, no? Kasi 25 euro pa na binigay mo sa akin. Tapos nabili mo lahat yung dapat pabili ko sa'yo. So, 5 euro lang nabayaran ko kasi yun yung ang kulang kagay. So, na-shock siya. So, maganda talaga na may ganun kagis, no? So, na-enjoy din, natuwa din ako kapag yung mga guests namin, maraming iniinom, tapos yung iniinom nila na mga plastic, iniiwan sa hotel. Kasi ako, taga-ipon. Taga-ipon ako niyan. Pero yung ipon niya, yung pera, hindi ko ibibulsay. Ano pa namin kapag may bibilhin kami sa amin, ibibigay ko pa rin sa kanila guys, para mapagkatiwalaan tayo ng ating mga parents. Di ba? Alam mo yun dati, i-explain ko sa inyo. But before ko yan gagawin, ilagay ko sa inyo to. Dati, pinag-ano ko lang kagad, like, for example, yung, alam mo yung, hindi ko alam kung na-share ko na to sa inyo, pero nung nag-plan siya, yung bago lang talaga ako sa gym, bagong-bago lang, 1 month pa lang, tapos sinabihan kasi ko Dad Egbert, Dad Ove pala noon na, Oliver, ito pala yung gagawin mo kapag wala kang day off mo, ito yung, kung gusto mo mag-plan siya, ito na, para hindi na kami mag-hire ng ibang tao mag-plan siya. So, alam niyo yung pera niya, alam niyo yung bulsa, nilagyan niya ng pera. Nilagyan niya yung that time. Tapos, ang sabi ko, nakita ko, pero feeling ko pinag-ano ako. Alam mo yung, itatry ka talaga kung ibabalik mo yung pera or hindi. Alam mo yung mga German, matatalino. Alam nila kung saan yung nilagay yung pera. So, iniisip ko, feeling ko, detested me. Tinisting ako kung iiwan ko ba, kung ibabalik ko ba yung pera or hindi ko pa pagkatiwalaan ba ako sa maliit na bagay. Kasi kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, so mapagkatiwalaan ka din sa maliit na bagay. So, binalik ko. Loy, may pera ko dun sa sa bulsa mo. Ay, andyan pala yan. Sa'yo na lang yan. Binigay sa akin. Kasi ang importante, sinabi ko sa kanya na ang pera na iwan doon sa bulsa niya pag plansya ko. So, binalik niya sa akin. Ay, binigay sa'yo na lang yan kasi ikaw man nakakita. So, sa'yo na yan. Sabi ko, pasalamat ako ng kagay kasi kapag hindi ko ibinalik, baka hanggang ngayon hindi lang ako pagkatiwalaan dahil lang doon sa pera na yun. So ngayon, sa 8 years ko na nagpaplansya sa kanilang damit or sa mga bulsa, sa kanilang mga pants, wala akong nakitang pera. Yun lang, once lang. Ngayon wala akong nakitang pera. Sabi ko talaga, naisip ko talaga,
tinisting na talaga ako kung mapagkatiwala o hindi. O, di ba? So, alam mo naman sila. Sinasabi ko talaga sa kanila, oh. So, ngayon, may pera dyan. Binalik ko din sa kanila Egbert. Sabi niya, uy, bakit mo binalik? Dapat lang. Wow. Sige na, kain na tayo. Gutom na ako ka, guys. Nagkape-kape ako. Inom ko ng coffee. Coffee with a lot of milk. Kasi po, yun ang sabi ng aking dentist daw na kapag gusto mo inom ng kape, huwag talaga yung dark coffee. Or kung gusto mo ng dark coffee, gamit ka ng straw. And then kung gusto mo na lagyan din siya ng milk, mas maraming milk kaysa sa coffee. Lesser yung coffee daw kasi para sa ngipin kasi doon ang dahil magba-brown or mag-stain daw ang ngipin kasi diba nung pumunta ko doon. So anyway, ang sarap ng ulam ko ngayon kasi nasarapan ako kasi gulay. Kapag gulay kasi I love vegetables, no? Dito palagi nagakarni nung nasa Pilipinas ako, no? Everyday din ang gulay kasi yung ate ko mahilig magluto ng gulay. Iba kasi talaga kagas no na pag may ate ka or mga mama, may babae sa bahay ba, may talaga lang magluto kahit ano na lang lulutuin, 'di ba? So dito dahil sa super busy na dahil gusto mo lang alam mo yung gusto mo lang na matulog na lang dahil inaantok ka na, pagod ka na. So kunti na lang yung kainin mo kahit ano lang makita mo diyan. So ngayon kapag may mag-time talaga ako guys, I make sure na magluluto ako. For example, magluto ako ng mga may gulay, yung tinulang manok, maggisa ako, tapos damihan ko talaga ng maraming gulay. Kaya napansin yung mga kaibigan pumunta dito, tapos nagmunggo ako. Sabi niya, iba pala magmunggo si Oliver, magluto ng munggo. No, kasi ang daming mga sago, yung daming gulay. Alam mo yung mga munggo daw, konti daw ilagay. Ako naman kasi, ilagay ko lahat ng mga green leaves, lahat ng mga gulay. Sabi ko, importante, makakain naman natin yan. Hindi man yan nakakalaso, nakakaano pa yan nga, mas marami pang vitamins, diba? Oo. So ngayon, pag sa may time ako, magluto ako na may mga gulay-gulay. Ngayon, sinabihan ko si ate ba? Ate, send mo naman ako ulit ng videos or mga photos. Kasi nga, yung roof ng ate ko, kinuha na lahat. Kinuha na kasi nga sin yun, di ba kagay? So ngayon kasi papalitan siya ng color roof. Color roof ang tawag din kagay. Yan yun nung ginagawa ngayon kapag magpagawa ka ng bahay. So meron ka pa rin choices kung gusto mo ng sin. Yung aluminum ba, pag tumatagal ka sa ilang years na, tapos palaging mabasa ng ulan, ano yun siya, di ba kagay? Magka-rust siya. So, mabubuta siya hanggang tutulo na yung bahay mo. Yun yung nangyari. So, ngayon kasi, color roof na kasi parang pang matagalan siya ka, guys, diba? So, ngayon, kinuha na yung roof ng ate ko, yung tinapon na. Kasi nga, pati sa balkon. Yung balkon po pala, guys, namin, no? Kung nakita nyo mag-vlog ko before, maliit yun na balkon. Din siya kagas, sisirain siya tapos gawa ng bagong balkon. Kaya ngayon, magpalusong ulit ako. Sabi kasi nung taga-Panday na dapat daw ipala yung mga lupa kasi para mas malaki pang space. Sa akin kasi ngayon, kung ginawa na yung bahay ko, naka-form na siya, gilid siya ng gilid talaga yung lupa. So kapag uulan daw, matambak ka daw ng tubig yung yung sa haligid daw niya or dito sa may wall. So dapat daw ipalaylayo pa daw yung yung may space pa para yung tubig dadaan lang siya. Oo. Pati yung sa balcony na part, 'di ba may mga ni ate doon, may mga tanim siya ng mga halaman, mga niya, flowers. So kailangan kunin din siya para ilawak talaga siya guys. Tapos may rubber tree pa doon kay Ate Ophelia pa yung sa pinsan namin. So kailangan siyang iputulin. Sabi ni ate, putulin daw yung sabi ng carpenter kasi nga sa wire din at at the same time, putol talaga siya kasi papunta kasi doon ang balkon na, papunta doon sa daan na ba? Doon yung direction. Sabi ko, huy, magpaalam mo na kay Ophelia, uy, kasi sa kanila ba yan? Tapos yung rubber tree ba? Magkapera ka sa rubber tree ba kapag itapping mo siya? Sabi natin, okay lang yan, hindi naman magalit Ate Ophelia. Sabi ko, kahit hindi siya magagalit ate, kailangan talaga tayong magpaalam kasi nga, sign of respect. Kasi baka malaman na lang niya, oy, sana yung isang puno ng rubber, bakit na na siya, naputol.
Na walang nagpapaalam sa akin. 'Di ba? So, sabi ko, it's better ate no magpaalam pa rin kasi I know papayag siya. Mabait mo si Ate Phil, yung pinsan namin. I know papayag siya. Pero, um, para sign of respect, magpaalam tayo. So, nagpaalam sa atin. Okay na. So, puputulin yun ka, guys. So ngayon, magpalusong na naman kasi nga, yung yung para sa balcon at saka yung sa aking space, para may space ako. And then ngayon ka, guys, dahil wala na yung roof ng ate ko, ipakita ko muna ang video ngayon before ako mag-explain. Oh, mana to? Yan. Dong, tabangi dong. Ah, washing. Tarangin. Wala na. Di ko, tapi ka. Ha? Mansa? Wala. Mansa? Diba? Nakita nyo na po ang video ka, guys. So, timing talaga na pag video, pag sabi ko na videohan nyo daw, timing, umuulan. Kasi ilang weeks na po sa amin, palagi uminit, like 2 weeks daw, sabi natin ko, init talaga. Sabi ko, timing no, na umiinit ngayon, tapos nagpanday kasi para hindi maputol-putol ang paggawa ng room at pag-renovate sa bahay ni ate. Para diretso ba? Kasi pag umuulan, maputol-putol talaga kasi ipastop mo na ang rain before mag-continue, di ba? So ngayon, tutuloy ito. Timing talaga, nung time na yun na ko ng video, magpasend, umuulan. So open ang roof, kagay sabi ko, kapag open ang roof, so diretso sa na ate, di ba? Yung time na yun talaga, yung time na yun kung kailan kinuha yung roof. Yung time, doon din ang ulan. Mabasa ang kuryente, mabasa yung ref, TV, lahat kasi open, di ba? Pati sa kwarto ng ate open ko. So, ang ginawa ni Nuno, yung a day before na sinabi nung carpenter ko, kunin niya yung mga scene, yung sa roof, bumili siya ng trapal, ipatrapal muna, bumili sa makilala ng mabahabang meters para mabalot muna ang bahay. Kasi, for example, pag araw, kukunin yung trapal. Yung sa trapal, para yung pang-cover, kukunin siya kasi may maglagay ng color. So, kapag gabi na, kapag tapos na yung trabaho nila, so, bakasyon sila. So, ilagay yung yung trapal, cover para pag gabi, hindi makita yung moon. Dari sa mata mga moon, di ba? So, yung time na yun, nakawawa kasi kinuno kagas. Pag, di ba nakita yung video ng kagas, di ba? Kawawa siya, no? Kasi, tumutuloy yung ulan. And wala mang makatulong sa kanya kasi siya lang naman yung doon, lalaki na matanda. Yung mga anak na mabata pa naman. Alam mo, paakyatin mo yung mga bata, baka mahulog pa, maaksidente pa. So, di ba? So, siya lang naman kasi doon. Naawa ako ba? Alam nga naman sa atin, paakyatin mo doon. Binuo ko, wag na lang talaga. Hindi ko nga pinapakarga sa atin ng mga hollow blocks. Isang hollow blocks kasi 6 kilos kasi tinimbang nila. So, wag mo kasi baka mag-atak-atak yung mga, kasi baka mapagod siya, mapagod siya, baka mag-atak yung sakit niya. Thank God, thank you Lord, matagal-tagal na hindi nag-attack yung sakit ni ate na epilepsy. So, sabi ng asawa niya, huwag kang magbuhat-buhat dyan ng mga So, ang ginagawa ni ate, para yung trabaho niya, siya lang tagaluto, ng merienda, pag umaga at hapon, magluto. Tapos, noon time, siya magluto. Kasi yun, mas hindi ba siya ng mga bigat-bigat. So, nagbigay din ako ng budget doon para sa merienda, kasi akin man yun. O sige, budgetin natin, te. O sige, yan. Sa atin na bahala anong lutuin niya tomorrow or ngayon pamerienda din, or minsan bibili na lang ng may mga nagtitinda man doon, so mas bibili siya. Sabi niya magluto lang sila ng mga hot cake, mga luto. Sabi ko sige, ipaano mo si Jenny diyan, patulungin mo kasi si Jenny wala mang pasok. Walang pasok ni Jenny is Friday to Sunday, wala siyang pasok. So yung time na yung magtulong siya, pero gusto ng tagapande na mag 7 days a week, 7 days a week talaga siya daw, para mas mabilis. Sabi ko, no, 6 days a week lang. Dapat Sunday is yun, holiday, di ba yan, kagay? So, dapat i-relax nyo yan, sa family niyo.
Diba? Yung Sunday. So, 6 weeks lang ha. Ay, 6 days lang. So, yun, naawa ko ka guys ba na, naabutan talaga kay Nuno, di ba? Nakita niyo yung scene na nilagay niya ulit doon. Tinanggal na yun. Nilagay niya ulit kasi para hindi lang talaga mabasa at saka yung mga kurente. Sabi ko, unahin talaga yung sa kurente kung saan yung saksakan. Kasi pag mabasa yan, ako sinasabi ko talaga kasi may binalita pa naman dito bago lang. Nasa, sila, Irish family yung sila kagas. Tapos yung bata na 17 years old, naligo sa kasi siya sa Airbnb or ganun. Tapos naligo siya, tapos pagligo niya na sa kuryente kasi may doon ba na parang lang yung tubig para andar, isira pala yun. So ang kuryente, pagligo niya, kuryente, so namatay siya. At sabi nung parents siya, bakit ang tagal daw at hindi pa lumalabas sa shower? Yun pala, namatay na pala. 17 years old, tapos Irish family sila and then nagbakasyon sa Grecian land or sa Greece. Doon sila nagbakasyon, oo. So yun ang inaala ko ngayon kasi yung sinabi Dad Egbert nung nakarang araw. So sabi ko, ang kuryente, unahin nyo talaga, ilagyan nyo ng mga cover ng mga yung plastic cellophane, yung saksakan, kasi, di ba? So ayun, di ko lang alam kung ano na nangyari doon kagas, hindi na wala na akong update kasi nga, kanina yung na-send, yung muulan kayo, natakitas kayo, kakyat talaga siya na akyat. Yung mga bata, tumitingin lang. Kasi ano ma-help ng mga bata. Mga bata pa naman sila. To si ate din, hindi din pwede. Si Jeneline, hindi rin. So, siguro kung andun ako, tutulong talaga ako. Kasi matulong ako sa mga parents ko dito, di ba? Ako naman ba na andun? So, tutulong talaga ako. And then, wala alangan naman na lilipad ako ngayon doon. So, yun po yung update ngayon. So yung nakita yung video na, di ba yung sa CR ko, may nakita na kayo doon na nag-form na doon yung may mga, kasi iba kasi ang tagagawa din ng CR ko. Iba din yung tagapanday, maglagay ng mag-welding, maglagay ng yung sa roof, iba yun sila. So meron ding isang tao na sa CR yung siya sa kanya para mas mabilis talaga ba, mapabilis. So, iba sila ng trabaho. Pero sinabihan lang siya ng tagapanday kasi siya yung nag-layout no, nag-design na ganito, ganyan, ang gagawin mo. So, yan. So, ang trabaho niya, sa CR, nag-file siya ng mga sa hollow blocks, sa semento, at sa CR ko, sabi ko, sa CR ko naman, kasi CR, tapos at the same time, naman siya, shower, sabi ko, lagyan nyo nandyan ng bintana ha, para hindi yung amoy. Alam nyo naman, dyan tayo ng waste natin, so, para yung amoy ba, maglabas siya, kasi pag walang hindi wala namang exhaust doon, so, di ba, so, lagyan ng kunting window, oo. Para kapag tatakas si Ginile, doon siya dadaan. Oo. And I'm so excited na din. I'm so excited na sa kalabasan ka, guys. I know, mahal talaga ang aking, malaki na din ang na-send ko doon, pero yun, gano'n naman talaga, wala naman tayong choice, kasi nga gusto man natin magpa new room, gusto naman natin na mag-live it up naman din sa buhay natin, and nagpa-feeling man si Oli. Gusto man may trailing toilet at shower. Ayan, sige, magastos ka dyan. Pag-feeling ka man. Ay, charot. Inunahan ko na po kay Kagas. Baka sabihan nyo ako niya. Inunahan ko na kayo. I accept that. Sige lang, good Kagas. Hayaan nyo naman ako din mangarap, na mag-level up din kami. Alam mo yun, hayaan nyo naman kami Kagas. Kasi, I know yung maubos pa ng pera ko ngayon, and I know makikita naman yung pera natin, and sabihin nyo naman na, hindi nyo naman madadala yan. Kaya nga din po, nagpaano ko ng bahay doon kasi para kina ate, sa mga anak ng ate ko, kung mawala man ako sa mundo, meron silang magandang bahay na matutulugan, di ba? So, kasi I know hindi natin madadala yan. So, at least, di ba, matutulungan natin sila. Kasi sinabihan ako ng mga parents ko na, bakit ka nagpaano doon? Hindi ka na matitira. Sabi, hindi ka na matitira doon. Dito ka naman sa Germany. Sabi ko, okay lang. At least makatulong ako. Tapos uuwi ako doon. Makatulong ko ng maayos. May magandang matutulugan. At saka, tulong ko na din sa kanila. And then, alam mo yun. Kasi kung, lang ako kagaya. Kung wala lang akong heart of giving, wow. Siguro, hinayaan ko bahala kayo dyan sa buhay nyo. Kasi bahala din ako sa buhay ko. So, hindi naman ako ganun ka, guys. Kahit pinalaki kaming walang parents, pero lumaki man ako na may ganun, yung heart of gold. Wow, heart of gold. Okay lang yung heart of gold, wag lang yung heart of stone. Diba? So, I thank God na mayroon akong ganun. Kasi nga, hindi lahat mayroong ganun ka, guys, diba? Lalo na sa mga kapatid, sabihin lang, bahala ka dyan, hindi ko man maging akin, hindi ko man So, wala lang. So,
Hindi naman yun ang aking palagi iniisip. Ang iniisip ko lang, kung paano sila matulungan. Alam mo yun. Kung paano ko din matulungan ang sarili ko. Alam mo yun, kagay. So, I need to make sure na kay ganyang bagay, makatulong sa kanila. Then may nag-comment po, before ko mag-end sa vlog, may nag-comment ba na, sagutin ko lang yung comment niya na, bakit yung mga kapatid ko daw, tinutulungan ko naman daw. Yung kapatid ko doon sa Pilipinas, yung malapit namin doon. Tinutulungan ko na sila, tapos kapag maghihingi silang tulong, tinutulungan ko naman daw. Bakit daw ngayon, hindi daw sila tumutulong sa akin na like, magbuhat or maghakot ng mga materyales, yung mga materials galing sa tindahan ng ate ko, ihakot papunta sa bahay ng ate ko. Bakit hindi daw tumutulong? Dapat daw tumutulong sila kasi nga ikaw, tumutulong ka mas kanila kahit wala kang makukuha sa kanila, kahit, alam mo yung hindi ka naghihintay ng tulungan kanila pabalik. Sana lang man daw, yun lang man daw ilang may tulong nila sa'yo. So sabi ko, hindi ko miniisip yun guys, kasi sabi ko, lahat naman tayo may priorities sa buhay. Sila may priorities, baka busy din sila, or tawag nito, may ginagawa din sila, or pagod sila galing sa trabaho, or kung hindi sila pagod, baka busy lang talaga sa guys. May mga, kasi lahat tayo may priority sa buhay, di ba? Hindi mo man hinihiling na sana tulungan nila ako dito talaga. Sana tulungan nila ako kahit ganyan lang naman, tutulong-tulong doon para mas mapabilis. Saka yung sa pabilis ba para, kasi yung sahod kasi ng mga nagpanda yun everyday, hindi siya pakyaw. So kung ngayon may pasok ka ngayon, so ngayon kita babayaran. So kung bukas hindi ka papasok, hindi kita babayaran. Ganun. Kahit yung maghakot-hakot na lang ba, or maghukay nung para sa toilet, bakit hindi tumutulong? Napaisip nga ako sa kanya, sa comment niya ba, bakit kaya? So hindi ko hinayaan ko na lang, at saka hindi ko naitindi. Hindi ko na lang ngayon kagay, so saan ako kukuha ng fund? Hindi ko lang ngayon, no, kung na matatapos-tapos na to, ma-okay na lahat. Hayaan ko, sabi ko, kung gusto lang tumulong, okay, happy ako kasi tutulong sila. Pero kapag hindi sila tutulong, okay lang din. No hurt feelings. Kasi kagas, diba? Wala lang. Kung hindi sila, okay lang din sa akin. Kung makita-kita tayo sa, charot. Finish line, charot. Wala yun, kagas. Huwag na po kayong gawa ng issue. I know, I respect your opinion. I respect your comments. And thank you din. Kasi natauhan ako. Ay, charot. Okay lang, pero thank God, andyan si ate kasi siya talaga yung at saka si Kenuno, pagod pa, alam mo si Kenuno, hindi siya pwedeng mag-absent kasi signing kung mag-absent siya, no? Or regular pa naman siya sa job niya, so kapag regular ka, mas malaki-laki yung everyday sahod mo, so kinasya lang din lang kagay, may estudyante sila, tapos everyday pa, tapos kinakasya lang din kagay, pero sa akin hindi ko mag-absent, so after magtrabaho ni Kenuno, pagod na rin siya guys, yung sa alas 3 ng hapon, tapos naman sila alas 3, so tutulong siya doon sa kahit isang oras kasi hanggang alas 4 lang naman yung magpanday o maggawa ng bahay. So tutulong siya kung ng balas, ganon, gawin yung fine sun yung balas. Tulong talaga siya guys. So kahit pwede naman hindi siya tutulong kasi sa kwarto ko naman yun. Kasi kwarto ko pa naman ang ginagawa. Pwede naman siya hindi sitting pretty siya pero ginawa niya pa rin. Ganon kasi si Kenuno, kaya nga the best siya. Kaya palagi ko siyang sabi na, kapag si Kenuno mag-request, hindi naman siya nagre-request sa akin, no? Pero kapag umuwi ako, may bibigyan ako sa kanya special. Special lang yung, it's for you lang talaga, only for you. Kasi alam ko na kung ano niya mahal si ate, gaano niya pinano yung ko, pamangkin ko, di ba? Tsaka ngayon, kapag may favor ako, kapag, for example, may yung sa lupa ko, Kenuno, patingin naman ng lupa doon, check kung ano na nangyari doon sa mga tanim natin. Tapos magpatanim ako, siya yung pinapatanim ko, mag-abono siya din. Siya lahat, magbili ng gano'n kasi kailangan sa mga puno. Siya din, walang reklamo. At saka Kenuno, hindi din siya naghihingi ng bayad. For example, Kenuno, Kenuno, paano nang bisa mag-abono sa durian or sa rubber tree or sa niyog, paabono naman doon Po hindi siya naghihingi ng guys, hindi siya naghihingi ng sahod. Kasi kung sa iba pa yun, sige, magkano ibigay mo sa akin? Po siya never. Pero ako, meron naman tayong feeling, so nagbibigay pa rin ako kasi pupunta pa na dun sa makilala, magbayad ka pa magpagasolina pa siya sa motor niya. So sabi ko, ako bahala sa gasolina mo at saka babayaran pa kita. Oo, kasi nga, nagpasugo man ako. Diba? Kahit, sabi niya, kahit hindi mo na ako kailangan kasi maawa din siya sa akin kasi dami ko nang ginagastusan. May estudyante pa ako, may monthly pa binabayaran. Minsan hindi siya pero bigay pa rin ako guys kasi nga, baka hindi ko siya bibigyan, baka hindi niya gagawin niya next na ipa-favor ko.
Pero sa iba pa yun, iklaruhin ko lang po. So, para walang issue, okay na yun. Okay na yung kagas kung tumulong sa okay. Kung hindi, okay lang din. Eh. Para wag na gawing issue ha. Kasi gusto ko matapos yung bahay na to eh. Sabi ko nga sa person, baka mag-loan na lang ako. So guys, I will end this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Kagas Gaming Care. And then, cheers!